Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Taguig Daily Report. Para sa araw na ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Doc George Tizon. Salamat, SK Beng. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, September 23, ating tatalakayin ang COVID-19 hotline, libreng hatid at sundo, violations report, COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig. Tungkol sa COVID-19 hotline, nagtakda ang lokal na pamahalaan ng COVID-19 hotline na maaaring tawagan ng mamamayang mayroong katanungan at concern tungkol sa COVID-19 sa Taguig. Narito ang mga hotline na maaaring tawagan: 8789-3200 at 0966-419-4510. Tungkol po sa libreng hatid at sundo, maliban sa COVID-19 hotline, ito po ang isa pang inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang tumugon sa pangangailangang transportasyon para sa mga may sakit na walang masakyan. Mga taong maaaring mag-avail ng libreng hatid at sundo: mga pasyenteng nagdadialysis, mga nagki-chemotherapy or mga radiotherapy sessions patient, mga senior citizens, buntis at PWDs na kailangang magpa-check up, iba pang nangangailangan ng medical treatment na hindi emergency cases. Para sa proseso sa pag-avail ng libreng hatid at sundo, narito ang mga sumusunod na hakbang para makamit ang serbisyong ito. Mag-text sa numerong 0961-734-0834 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. at ibigay ang sumusunod na detalye: pangalan, contact number, address ng pick-up point at pinakamalapit na landmark, oras ng check-up, destinasyon na hospital, clinic o health center, at katibayan ng check-up o appointment. Paalala po sa mga may planong mag-avail ng libreng hatid at sundo: mag-text 2 araw bago ang takdang mga check-up o medical session. First come, first served basis po ito. Agad ipagbigay alam kung hindi matutuloy ang check-up o procedure upang maibigay ang schedule sa iba. Para naman sa ibang emergencies o mga non-COVID cases, mag-text o tumawag sa Taguig Rescue sa 0917-550-3727. Sa weekly report po ni Mayor Lino Cayetano para sa COVID-19 updates ng Taguig ngayong araw ay tinalakay ang tungkol sa telearal. Para po sagutin naman ang ilang mahalagang katanungan tungkol sa programang ito, kasama po natin si Councilor Arvin Alit na nasa Telearal Center sa SRCC Auditorium. Maraming salamat po, Dr. George Tizon. Narito po tayo ngayon upang sagutin ang ilan sa mahalagang katanungan tungkol po sa ating Telearal program dito sa Taguig. Sino po ba ang makakausap ninyo kapag kayo ay tumawag sa ating Telearal? Sa kasalukuyan ay mayroon po tayong 70 Telearal operators. Sila pong lahat ay mga licensed teachers. Meron po na mga teachers from private schools na nag-a-apply po sa DepEd at ngayon po ay tutulong sa atin upang masiguro na ang katanungan tungkol sa modules ay matutugunan. Paano po ba matutugunan ang inyong tanong ng ating Telearal program? Bawat computer po natin dito ay may soft copy ng module na kapareho po ng ibinigay natin sa mga magulang at estudyante natin. May mga specialized teachers agents po na assigned per subject kagaya ng basic math, algebra, or trigonometry. Ang Telearal program po ay libreng programa na handog ng pamahalang lungsod ng Taguig bilang tugon sa new normal sa edukasyon. Ang mga hotline numbers po ng Telearal ay i-announce sa I Love Taguig Facebook page sa mga susunod na araw. Maraming salamat po at manatili po tayong ligtas mga Taguigenyo. Maraming salamat po, Konse Arvin, sa inyong paliwanag sa Telearal program ng Taguig. Abangan po natin mamaya ang weekly report ni Mayor Lino Cayetano dito din po sa I Love Taguig FB page. Tungkol naman po sa violations report, narito ang mga accomplishment report para sa violation sa lungsod as of September 22, 2020. TEP, wanted person, isa. Qualified TEP, wanted person, isa. Alleged violation of RA 11332 o RA 10591,
illegal possession of firearms and ammunitions, and RA 9516, illegal possession of explosive, hand grenade, 4, curfew for minors, 49, GCQ violators, warned, 79, na may total na 134. Tungkol po sa TikTok program, narito naman ang accomplishment report para sa TikTok as of September 22, 2020. 7,602 total registered accounts issued with access code. 4,314 users who already completed their courses. 698 for verification. And ang total enrollees po ay 8,300. Para naman po sa COVID-19 case updates, nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng 92 new coronavirus cases at 203 karagdagang recoveries nitong huling 24 na oras. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ay 6,894 at 6,449 recoveries. Ang bilang ng mga nasawi sa sakit ay nananatili sa 55 na may 0.80% case fatality rate o CFR, habang ang bilang ng mga active cases sa Taguig ay umabot na sa 390 nitong September 22, 2020. Nakakuha ang Taguig ng 203 na karagdagang recoveries. Sa kabila ng mga naitatalang mga kaso, patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga recoveries. Layo ng lokal na pamahalaan ng Taguig na sa pamamagitan ng mga inisyatibo at aksyon laban sa COVID-19 na dumami pa ang bilang ng mga recoveries at makapamuhay ng ligtas sa new normal. Dahil sa agresibong aksyon ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit, ang Taguig ay nananatiling may pinakamababang active cases sa National Capital Region. Ang Taguig rin ang may pinakamababang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong NCR. Ang pagtaas ng bilang ng mga naitalang kaso ay nagpapakita ng pagsisikap ng ating pamahalaan upang maihatid ang mga serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng active case finding at testing. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagsagawa na rin ng 49,407 PCR tests sa pamamagitan ng Smart Testing Program, kasama na rito ang drive-thru testing, testing na isinagawa mula sa mga health centers at testing ng SEDSU. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Maging informed at siguruhin na sinusunod natin ang mga safety at health protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Magandang araw muli sa inyong lahat. Salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Doc George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang nabisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman po pumunta sa website ng www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.